Magandang hapon po mga kababayan, kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at sa pagsaserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. At ako po si Leandra. I'm a guest host of Radmig this week. I'm a longtime friend and listener of the show. It's good to be here. Welcome sa Radyo Migrante, Leandra! Samahan niyo kami sa ating episode 47 ngayong February 11, 2024 at ating alamin ang mga pangyayari tungkol sa kalagayan ng mga maralitang tagalunsod at ang kanilang pakikibaka para sa kanilang mga karapatan. For today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ng isang awit mula kay Jay Mara and then makikinig tayo sa pulso mula sa isang manggagawa na ng isinarang Del Monte sa Oshawa. Ayan, tara at simulan na natin para sa ating top news this week. From Inquirer, Oceana Gold files 7.9 billion pesos IPO initial public offering bid. Oceana Gold Philippines announced plans to raise as much as 7.9 billion pesos from an initial public offering IPO by July this year, ending more than a decade-long drought in domestic mining listings amid more favorable regulatory conditions. The Oceana Gold Philippines IPO will involve the sale of 456 million common shares or 20% of the company for up to 17.28 pesos per share. The offer will be involving secondary shares owned by a subsidiary of the foreign parent company and will be completed before July 2024. Ayon sa Oceana Gold Philippines, ginagawa nila ito para daw makasecure ng funding para sa patuloy na operasyon nila at mga proyektong ipinaplano. At nang mas lalo pang tumaas ang investment at expansion ng mining industry sa Pilipinas. Mayroon silang specific interest din sa Nueva Vizcaya region na nasa ilalim ng operation ng local mining company sa Dipidio. Ang Oceana Gold ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa Canada at Australia. Ayan, anong masasabi niyo dyan sa Oceana Gold? I will quote Eduardo Ananayo. Quote, "We felt betrayed by the government who we thought was there to protect us. Why did they side with the foreigners instead of us indigenous people?" Unquote. Yan ang sabi ng community leader na si Eduardo Ananayo, isang Tuwali elder na namumuno sa DDPO Earth Savers Multipurpose Association or DESAMA. Isa sa ilang organisasyong nagpoprotesta sa operasyon ng pagmimina ng ginto at tanso. "That will not dampen our resistance," sabi ni Ananayo. "Hindi namin hahayaang masayang ang lahat ng taon ng aming pakikibaka." Humigit kumulang 4,000 katutubo na naninirahan sa mga nayon ng DDPO at Alimit sa bayan ng Kasibu, lalawigan ng Nueva Vizcaya and ang nagpakita ng matinding pagtutol sa minahan. Una laban sa Arimco Mining Corporation na nakakuha ng unang mga karapatan sa pagmimina noong 1994 at pagkatapos ay laban sa Oceana Gold na nakuha ang FTAA noong 2006. It's important to highlight the difficult conditions that these mining workers go through because of how precarious things are. There are things like landslides that happen, just like in the case that happened in Tagum City in Davao del Norte, where a landslide trapped miners and mine workers. And there are cases like that wherever you look in mining companies all over the Philippines. Dito naman po para sa ating pangalawang balita, statement by Alter Media. Abolish NTF-ELCAC, Alter Media welcomes UNSR Can's initial findings after 10-day visit. Sinusuportahan ng komunidad ng alternatibong media ang rekomendasyon ng UN Special Rapporteur Irene Can na tanggalin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.
Iginigiit din ni Ms. Khan na dapat ay panagutan ang mga nasa likod ng mga kaso ng red tagging. Ito ang pangalawang beses na inirekomenda ng UNSR ang pagbasura sa NTF-ELCAC. Ayon sa UNSR, humahad lang ang NTF-ELCAC sa kalayaan sa pagpapahayag o press freedom, pati na rin sa opinyon ng mamamayang Pilipino, sa kanilang freedom of speech, At sinasabing ang NTF-ELCAC ginamit nila ang batas, ang anti-terror law para patahimikin ng mga nagsasalita ng katotohanan o nag-e-expose sa mga krimen krimen ng estado o ng mga may kapangyarihan. Si Ms. Khan nga ay nakibahagi sa pakikipagdialog sa mga grupo ng media at binisita niya rin si Frenchie May Cumpio, ang pinakabatang mamamahayag na nakakulong sa Pilipinas. Si Ms. Khan ay nagbigay diin sa isang kritikal na mensahe. Quote, "Democracy falters when those tasked with uncovering the truth are jailed, harassed, or killed." Unquote. So as a response, the Philippine National Security Council stated na ang pag-abolish ng NTF-ELCAC ay hindi daw nararapat sa panahong ito. Ito ang sinasabi nilang dahilan. Una, mayroon daw strategic victory ang Philippine government laban sa New People's Army. Pangalawa, nasa gitna na yon ng isang exploratory peace talk sa CPP, NPA, NDF. That's the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. Pangatlo, sinabi din nila na ang NTF-ELCAC daw ay nagnanais na mag-transition into NTF on unity, peace, and development. Wow naman! So babaguhin nila yung pangalan nila? Oo, pero this is just a cosmetic change. It doesn't address anything. Ayan, napakagandang diskusyon. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik na tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ako po ulit si Julie and welcome to our segment Filipino Word of the Week, where we will share a new word each week from different languages in the Philippines. Did you know that there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. For this week, let's talk about the Tagalog word PROMDI. Ang PROMDI ay salitang kalye o islang ng pinaikling PROMDI province. Isa itong ay dialect o salitang nagre-represent sa pagkakaiba-iba ng rehiyon o dialekto sa pamamagitan ng pagbaybay o pag-spell ng mga salita sa non-standard ways gaya ng pagsulat o pagsabi ng fella imbis na fellow. Ang PROMDI ay tumutukoy sa mga tao na mula sa mga probinsya o kung tawagin ay mga probinsyano at probinsyana. Minsan, tinatawag din silang mga taga-bundok. Ang salitang PROMDI ay derived from the English phrase na from the province. Ito ay patungkol sa mga Pilipinong ipinanganak, lumaki at naninirahan sa labas ng Metro Manila na nai-stereotype bilang mga unsophisticated o socially awkward. Kung kaya't ito rin ay itinuturing na isang derogatory term. So, ito ay maaaring nakakasakit o nakaka-offend dahil ito ay kadalasang ginagamit upang pagtawanan ang mga taong bagong dating o bagong salta sa Maynila at mga taong nagsusuot ng hindi usong mga damit o kaya ay may rural accent o punto. So, let's use PROMDI in a sentence. Karaniwan sa mga PROMDI ay nagiging squatter dahil mahal ang cost of living sa Manila at karamihan sa kanila ay lumuluwas para maghanap ng trabaho at magbakasakaling kumita ng mas malaki sa pwede nilang kitain sa probinsya.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng squatter? Ang squatter ay mula sa English na word na squatter. Literally na mga taong tamatalungko. Ito yung mga taong naninirahan sa lupa na pag-aari ng ibang tao, partikular na kung saan ang lupa ay hindi ginagamit o pinabayaan na ng may-ari. So, itong mga, katulad nga ng sinabi ni Tita Julie, ang mga napupwersang lumuwas at magbaka sakaling magkaroon ng magandang Oo. future. Yeah, normally napupunta sila sa squatter kasi mahal ang renta. So wala silang kakayahang mag-rent sa mga kwarto or ng apartment o ng bahay. Kaya doon sa squatter area, may mga nagpaparenta rin doon. O di kaya naman minsan may mga kamag-anak na sila na nauna na sa Manila, tapos nakikituloy na lang sila doon sa mga bahay ng mga kamag-anak nila na nasa squatters area kasi nga mas mura doon. Yun lang yung kaya nilang i-afford. Dahil parang yung mga OFW, yun nga lang local sila kasi from province to city. Naghahanap sila ng mas magandang kinabukasan. So, nagtatrabaho sila sa city, tapos pinapadala rin nila yung kinikita nila doon sa mga pamilya nila na naiwan sa probinsya. Ganon. So, hindi sila magre-rent or hindi sila mamumuhay ng masagana o mas maalwan sa Manila. Kasi yung kinikita nila doon ay kailangan nilang ipadala sa mga umaasa sa kanila na mga naiwan nila sa probinsya. Tita, here's my sentence. Ang katumbas ng promdi dito sa ibang bansa ay FOB or fresh off the boat na ginagamit to refer to kababayans na kakarating lang sa Canada. I relate this to my experience growing up here and the ways in which Filipinos are separated from one another, from whether they're first gen or second gen. And in my high school, the Filipino groups were divided like that, right? When we really should be, one group together as Filipinos, bonding over our mutual love for who we are and where we come from. At salamat po sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talaga mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na ito dahil it's a really good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman para sa kulturang Pilipino, ako si Leandra. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. This week, we'd like to show you the song Mahal Kong Pilipinas by J. Mara ng Moro Beats. 2 taon matapos manalo sa isang online rap contest noong 2020, umirma si J. Mara sa Def Jam Recordings Philippines at inilabas ang Mahal Kong Pilipinas, ang kanyang unang solo single at viral hit. Sa kantang ito, ipinahayag ni J. Mara ang kanyang pakiramdam na ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas ay salungat sa mga paghihirap na kanyang kinakaharap dito. Ngunit sa huli ay narating niya ang conclusion na ang ating pagmamahal sa Pilipinas ay hindi dapat tumigil at hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Here's Mahal Kong Pilipinas by J. Mara. Please enjoy.
Muli ako si Leandra. Lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. Sa ating pulso segment, pakinggan po natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pagsasara ng Del Monte Factory sa Oshawa. Pakisabi niyo lang yung pangalan. Ako si Christian at ang trabaho ko dito sa Del Monte, Canada ay isa akong line leader at machine operator. Ako ay nandito na simula noong June 12, 2023, so magda 9 months na sana ako ngayong February 12. At pwede ka bang magbahagi ng karanasan mo bilang manggagawa dun sa Del Monte Factory? Yeah, sa una okay naman siya. Ang pakikitungo ng mga Del Monte Management at Premier Management sa amin ay maayos. Gayon na din sa mga union which is yung Unifor Local 222. Ayan. So, may mga nangyaring protesta ng mga nakaraang linggo, no? Nasaan na ba ngayon yung inyong paglaban? So yun, nagsimula ang aming pagpuprotesta noong January 13, 2024. Sa kasamaang palad, nakatanggap kami ng email mula sa president ng aming union na si Mr. Jeff Gray na simula kahapon, February 3, ay natapos na ang aming pagpuprotesta at binitawan na kami ng aming agency at binitawan na ng Del Monte ang kanilang connection sa aming agency. So ano-ano yung mga panawagan nyo, no? Bilang mga manggagawa sa Del Monte Factory na tinerminate ang inyong kontrata? So ngayon, nung na-receive na namin yung masamang balita, lahat kami ay nagulat at natulala sa balitang aming natanggap. Ang panawagan lang namin sana, bago kami nila tanggalin or terminate man lang, maging maayos ang naging maayos ang naging usapan at magkaroon ng magandang paliwanagan kung bakit nagsara ang itong facility at paano namin makukuha ang aming benepisyo, termination pay or severance pay, para naman magkaroon kami ng kalinawan sa aming isipan. Ayan, salamat. Thank you. At yan po ang ating pulso segment sa linggong ito. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang opinyon at karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program of Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Estrelita Bagasbas o si Ka Inday. Kilala rin siya bilang Nanay Inday. Siya ang Vice Chairperson ng Kadamay National at ang Chairperson ng San Roque Kadamay. Mag-uusap tayo tungkol sa kalagayan at pakikibaka ng mga maralitang lungsod at manggagawa. Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan! Ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Makakasama natin sa linggong ito, si Estrelita Bagasbas o si Ka Inday. Kilala rin siya bilang Nanay Inday. Siya ang Vice Chairperson of Kadamay National at Chairperson ng San Roque Kadamay. Mag-uusap tayo tungkol sa kalagayan at pakikibaka ng mga maralitang tagalunsod at manggagawa. Ito po ang nalakap na interview ni Zarina Campo, kausap si Ka Inday. Please enjoy. Anong pangalan niyo po at anong ginagawa niyo po sa Kadamay? Estrelita Bagasbas. Ako ay 68 years old. Simula nang ako'y nagkadamay 2010, naging chair ako ng Kadamay San Roque hanggang sa ngayon, at 2012 ako'y naging vice chair ng Kadamay National. Ngayon, ang ginagawa ko, siyempre ang mag-organisa, magparami. Sa kalagayan din kasi ngayon ng San Roque, kakauntiin na lang eh. At dati, 1,050 na yung aming member eh, yung kasapian namin, 2017. 2019 hanggang 2023,
2020 ay umunti na siya dahil yung kadamay Secretary General na yung si namin yon, Secretary General ng Kadamay San Roque. Pero dahil bumaba ang moral, so ayun, kumapit na sa mga NTFL Cup. Pero yan, isa pa yun sa kinukundina namin dahil napakahusay niyang leader. Pero nung tinapatan siya ng pera ay bumaba yung kanyang moral. Baga, naging na siya, naging bayaran. Bakit bayaran ang tawag namin? Kasi dahil sa isang alok na ipapasurrender yung kadamay, yung mga miyembro ng kadamay namin ay nakuha niya talaga is 510. So may may iba pa na individual na kinukuha niya. So umabot ng 550 yung nakuha niyang kasapian ng kadamay. Siyempre, masama ang loob ko kasi ako yung bumuo ng kadamay na malawak dito sa San Roque panahon ng 2010 hanggang 2015 hanggang sa ngayon naman nag-uorganisa pa pero dahil nga sa lagi kaming sinasabihan na wala pa naman kayong pabahay, walang naniniwala sa amin. Kumbaga ang interest din kasi ng tao. Kaya sila sumasapi sa kadamay. Ang organizing namin dati, gusto mong sumapi sa kadamay para magkabahay, ganyan. So, natural lang naman na dahil wala kang bahay, pumaloob ka sa organisasyon para magkaroon siya ng tulong o gabay. Hanggang ngayon, may ilan pa rin naniniwala sa amin. Mula doon sa 1,050, ngayon ay nasa 350 na lang. Ang iba dyan ay aktibo, ang iba ay hindi. So maging kalahati ang aktibo, kalahati din ang hindi. Bakit? Yung iba kasi interest lang naman ang gusto magkaroon ng bahay. Dahil wala pa kaming pabahay, kaya hindi talaga sila uma-active hanggang ngayon. Noong nalaman nila na nagrally kami sa NHA at saka sa City Hall, nalaman nila na nagpasa na kami ng People's Plan, yung CDP namin, Community Development Plan, ay maraming naniwala, maraming gustong pumaloob. So, kami naman, medyo hindi pa rin namin, mayroon man kaming inoorganisa na hindi pa sila actually nakadikit sa kadamay. Kasi, iniisip namin ano ba talaga yung kanilang interest para malaman namin ano ba talaga interest nila para pumaloob sa kadamay na samantalang ang kadamay ay nirerintag. So gusto lang din naming ilinaw sa mga tao na dahil malakas ang kadamay, nirerintag talaga nila. Saka gusto nilang sumurinder ako Ano naman ang dahilan ako sumurinder? Wala naman akong ginawang paglabag sa batas. Wala naman akong ginawang kasalanan sa batas. Hindi naman ako kriminal. Hindi kriminal ang aktivista. Ang aktivista nga ang tumutulong sa mga tao para isiwalat yung kabulukan ng gobyerno sa ngayon. Lalo ngayon. So, yung ako, kung sa bahagi ko, kahit na kumunti naman ang member namin, hindi naman ako pinanghihinaan. Kumbaga, sa huling barahan naman kapag nakatayo na yung aming pabahay, marami yan lalapit at marami. Dahil nga nakita ko naman na sa ngayon, wala pa silang nakita talaga na development. So, hinahayaan lang namin sila. At nakakalungkot, yung iba, nagpapagamit din doon sa committee ng NTFL Cup. Nire-recruit sila ng kalaban, pinagkakapirahan. Ang kadamay, hindi. Halimbawa, sa usaping butaw, ang kadamay ay nagbubutaw sa loob ng isang buwan, dati 5 piso lang.
Dahil may CDP kami, gusto naming idagdag sa pundo yung 5 piso para meron kaming madukot kung sakali magkaroon talaga ng pagbigay ng pundo sa pabahay. So dahil nga sa ngayon, kumunti kami, mahina din yung pasok ng pagbayad ng botaw. Maraming hindi nagbobotaw. Ano po yung CDP? Community Development Plan. Yun yung dinevelop ng aming mga alliance dati na yung SSR Alliance. Mga architect, engineer, mga guro, mga kabataan na mga nag-aaral ng Community Development Plan. Katuwang sila namin. Tapos, siyempre, tinutulak namin yan, unang pagbuo, pinasa namin kay Mayor yan, 2019. Dahil nagkaroon ng pandemic, isang bisis pa lang kami na nagkaroon ng dialogue, nasundan siya 2020, tapos nakadalawang bisis, pangatlong bisis ng dialogue, pang-apat, hindi na si Mayor umaharap. So nakakalungkot. Doon din nagkaroon ng panira sa amin. Doon din yung abot-abot, kaliwat kanan ng paninira na ang kadamay daw ay wala naman daw kaming mga pabahay. Di, siyempre, sa aming hanay, umasa man kami hanggang ngayon. Kasi alam namin na meron. Kung hindi kami sasagutin ni Mayor Joy, mananatili kami dito. Hanggat hindi kami niya bibigyan ng pabahay, hindi kami aalis. Kaya nga sabi nila, paano kung mga pulis na yung haharap sa inyo? Okay lang. Handa kaming mamatay, magpakamatay para sa aming tirahan. Di naman kami lalaban para sarilinin yung lugar kundi i-develop kami ng disente abot kaya pangmasang pabahay. Bakit sinasabi naming pangmasa, disente abot kaya? Nakabatay sa sahod o kita ng mga tao. So, ang pinaglalaban ng kadamay ay ngayon yung demolition. Demolition dito sa San Roque. Tapos, ang kadamay din kasi, lalo na sa nasyonal, kung may demolition sa ibang lugar, kung kayang puntahan, pumupunta yung Secretary General o kaya manawagan ng suporta, ganyan. Dito sa San Roque, hindi kami makapagbarikada. Dati, barikada agad yan kapag may demolisyon. Ngayon kasi, dahil nga nataktikahan din kami, ang ginagawa nila, patsi-patsi na demolisyon. Yung pag-red tag sa inyo, pwedeng i-explain kung ano yung ginagawa nila na panakot, tapos bakit hindi po kayo natatakot? Una, niralihan ako dito. Diyan sa harap na yan, diyan, marami dyan tao. Nilagay nila yung kabaong sa harapan. Siyempre di ako makapasok. Sinipa ko yung nila, yung kabaong. Ano ito? Di kayo magsialis, kumuha ko ng tubig. Sinabuyan ko sila, nagsilayan. Sabi ko, huwag niyo akong huwag niyo akong tapatan. Tatapatan ko kayo kung anong gusto niyo. Sabi kong ganyan. Tapos maya-maya, nung nawala na yung mga nag-rally, marami ng pulis dito. Tapos sabi sinabuyan niyo raw po silang tubig. Bakit? Sinong matutuwa? Sabi ko sa mga pulis. Hindi nakakatuwa yun yung dadalan ako dito ng ataon. Talaga, ang pakay nila talaga, mapasurrender ako para hindi na dumami pa ang kadamay. Hindi naman nila nagawa Ang daming kadamay, pero yung iba, ayaw lumantad, ayaw Yung nga namin, yung event nga namin Paskuhan, alam mo, ang tao is nasa 150 lang. Kung lumabas yung kahit 200 na lang, marami. Dahil takot.
takot na hindi ko nga alam kung bakit anong ikinatatakot. Sabi ko nga sa kanila, sa isip lang yung takot, pero gawin ninyo kung anong gusto nyo, basta nasa tama kayo. Diba? Noon, pinagbabawalan kami na mag-rally. Karapatan naming mag-rally. Karapatan naming isiwalat yung nagiging problema ng bayan. Ginaganan ko yung pulis. Ano ba problema ng bayan? Bakit sir? Hindi mo nararamdaman ang taas ng bilihin? Yung gasolina, yung langis. Diba? Kayo may mga sasakyan kayo. Una nahimik. Oo nga eh. Sabi niya, tama naman po kayo. So, sa labas ng pag-organisa niyo po, anong ginagawa niyo po para mabuhay sa San Roque? Di siyempre, lalo na nung pandemic. Nung pandemic noon, talaga wala kaming ayuda na nakukuha sa gobyerno. Dahil yung alliance namin, yung mga SSR, may mga konekta silang mga may kaya sa buhay, nanawagan ng tulong para sa community, kadamay, ganun. Tapos, dahil 2020, as in walang mga trabaho yung mga tao, nasa bahay lang, tapos, siyempre mababagot yung mga asa-asawa ng tao kasi wala ngang trabaho walang makain. Ang ginawa namin, dahil marami yung nag-ambag sa amin may bigas, may mga dilata, laki niripak namin yun, binibigay namin sa mga tao. Tapos, nung sumobra na rin yung aming mga ayuda, yung pera umabot ng 2 million Ang ginawa namin, nagtayo kami ng kusinang bayan. Yung kusinang bayan, doon kami nakarekrut pa ng nadagdag. Kasi nung hindi pa kusinang bayan, 200 na lang member namin. Tapos, 100 aktibo. Yung 100 na yan, pinagalaw namin yan. Tayo kami ng kusinang bayan. Tapos, nililista nila yung pinapakain nila araw-araw. Halimbawa, ang binibigay sa kanila ng bigas sa isang araw lang na luto, tanghalian. Ang binibigay namin kung nakakapagpakain sila ng 300 katao, binibigay namin 15 kilos, minsan 20. Kung 200 yan, 15 kilos lang yan. Tapos 10 kilong gulay. Kadalasan na gulay namin noon, upo, sayote, kangkong, talong, okra, ganyan. Tapos may munggo. Ang ginagawa namin, lahat ng kusina, pare-pareho ang ulam. Kung ngayon nagmunggo, lahat yan munggo. So, isang sako yan na munggo. Bawat isang kusina, 2 kilo. Kung minsan 1 kilo. Yan. Ang tawag noon, sardinas. Minsan, chicharon. Yun. Paano po kayo kumikita ng pera para sa inyo po, sa pamilya niyo? Ay, sa sarili ko, nung panahon din talaga ng pandemic at wala akong pera. Di umaasa lang ako doon sa isang anak ko na nagtatrabaho. Minsan di rin nakapagtrabaho. Nung magtrabaho na may pandemic, nag-stay-in siya sa Laguna, malayo. So, buwanan siyang umuwi. Pinapadalan lang niya ako isang linggo, minsan 2,000, ganyan. So, kapos, umaasa din na may tulong din sa organisasyon. Halimbawa, bibigyan kaming gulay o bigas. Ayun, may pangsaing ako. Hindi naman ako kasi materialistic. Halimbawa, kung may bigas dyan, may dilata, yun lang, niluluto. Kita mo naman ang ulam namin. Kahit na may pera na hindi ako masyadong ng mga masasarap na ulam. Kasi iniisip ko, saglit lang, mawawala yung pera. Wala ka nang madukot. Walang trabaho talaga noon. Umuwi na siya dito. Wala siyang trabaho 1 buwan. So, yun yung Tapos, hindi rin ako nakakapagawa ng suman nung panahon na yun kasi
umiikot din kami eh. Ako ang team ko ay sa health. Sa health ako eh. Health worker ako. Nagte-thermal kami, nagbi-BP pag may mataas ang BP, ganyan. Tapos, paghapon na, pahinga na, uwi na dito. Tapos na ano din ako, na-COVID ako noon. Isang buwan akong hindi tinalabas. So bilang manggagawa at commuter, may tanong rin po ako sa jeepney phase out na malapit na. Anong sa tingin niyo po maapektuhan sa San Roque, sa inyo rin po? Anong mangyayari? Malaking epekto yan kapag ka natuloy itong phase out. Kasi una, mga commuter kami. Kung may pupuntahan kami, halimbawa magmula dito sa Agam hanggang Quiapo, jeep talaga kami. Bira lang kami sumakay ng bus. Yung jeep kasi hanggang Quiapo, 23 lang. Sa bus, 28. Diba, malaki ang lalo na kung aircon, malaki ang diferensya. Ngayon, ang jeep kasi, hindi siya, kumbaga, hindi kagaya ng bus na parang sinisiksik ang mga pasahero, madami. Kaya nakakalungkot lang na kung matuloy man ang jeepney phase out. Ako talaga mananawagan akong lumabas na lahat. Pamilya man yan, anak man, driver man yan, kahit ano kang klaseng driver lumabas. Gawin yung people's power dati na maraming lumabas, mga bata, nanay, mga matanda. Talagang nakiisa kasi una, pag nawala ang traditional na transportation, ang dami talagang mawawala ng trabaho, mawawala ng pagkain, mahanap buhay, ganyan. Siya hanap buhay na nila yan. So maraming maapektuhan, mga estudyante, ganyan. Hindi naman sagot na mayroong beep na sasakyan dyan eh. May bus, mayroong mga bago ngayon na sasakyan. Hindi sagot kasi ang Pilipinas laging binabagyo. Lahat ng mga lugar dito sa Maynila mayroong binaba, abot hanggang tuhod. Yung mga sasakyan na yan, pag bumaba na, tabi na yan sila, di na lumulusong sa ba. Hindi kagaya ng jeep na umabot mo niya ng tuhod, lulusong at lulusong yan kasi matibay. Kaya yun lang kagandahan sa jeep na pampublikong transportation na malaking tulong sa mamamayan. Nanawagan ako, lumabas tayo. Tulungan natin ang jeepney driver kasi ipipis out na sila. Yung huling tanong ko lang po ay nalaman natin kung gaano ka-importante mag-organisa at kahit anong sektor ay nakikinabang sa pag-organisa. Anong gusto niyo pong masabi sa mga nakikinig sa Canada na may walang alam or gustong mag-organisa pero hindi alam gawin? Ano lang, dito kasi sa ginagawa namin, arouse organizing. Kung pag sinabing arouse organizing, kailangan mo siyang propahan, ano ba talaga yung kalagayan, o kagaya sa Pilipinas, lagi naming binabanggit na na magkaisa tayo. Kung hindi ka man kadamay, sumama ka pa rin sa pagprotesta sa jeepney kasi pareho naman tayong mananakay. Ngayon, pinapaunawa bakit ang kadamay lumalawak sa jeepney phase out. Kasi ang kadamay, yan umbrella siya ng umbrella ng piston. Ang piston kasi pumaloob sa kadamay. So, kailangan lang namin talagang kaming kadamay, ipakita din yung lakas para makita din ng piston na hindi sila nag-iisa. So, ang pag-organize, lagi mong propaganda talaga na ito yung kalagayan eh. Kung wala tayo, hindi tayo mananalo sa laban. Kung nagsasalita tayo, makikinig naman siguro yung gobyerno, pero kung hindi siya makikinig, protesta na kaagad, di ba? Kailangan nang idaan sa maayos na pagpapaliwanag para makinig sila.
naman. Maraming salamat sa pag-interview sa inyo. At Sana makatulong. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at maraming salamat din kay Kainday at kay Zarina sa kanilang paghahatid ng kanilang pag-uusap. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcements. Sa February 23 to 25 naman, sumama sa ika-6 na Pinoys on Parliament Conference 2024 na gaganapin sa Ottawa. Pinoys on Parliament, POP, is the first and largest national leadership conference for Filipino-Canadian youth. POP will be hosting workshops, discussions, and cultural events surrounding the idea of laro. Follow Pinoys on Parliament on Instagram for more information. Kaya po ba ay isang migrante or immigrant care worker na nagtatrabaho sa hospital, long-term care home, or a care receiver's home? Ang MRCC o Migrants Resource Center Canada ay naghahanap ng care workers to participate in a research study called the Direct Care Work in Canada, comparing occupational health and safety and labor outcomes for migrant care workers in Alberta and in Ontario project. Honorariums are provided. For more information, bumisita sa FB page ng MRCC o Migrants Resource Center of Canada. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. Just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, and Spotify. Isulat nyo lang po ang Radyo Migrante Toronto sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang World Social Justice Day o Pandaigdigang Araw ng Hustisyang Panlipunan. Sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Padayon mga karadnig para sa progresibong politika at pagbabago. Salamat din sa Leandra for joining us today. Thanks again to my co-hosts for inviting me and to all of you Radyo Migrante listeners. Thank you for joining us this week, Leandra. Sa tulong ng mga kababayan natin na binubuo ng Radyo Migrante, kay Kainday, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan. Muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas.